Nadurag ang puso nang masaksihan ang usapan ng kanyang nobyo. Nang malaman na nagpustahan ang tropa na paibigin ng binata ang dalaga. Abot tenga ang ngiti ni Cassie nang lumabas siya ng ospital. Nalaman niyang nagbunga ang isang masayang gabi na pinagsaluhan nila ng kanyang nobyo. Bagamat hindi ito nakaplano, sigurado siyang ikatutuwa ito ni Jake. Masayang naglalakad si Cassie, excited na ipaalam ang magandang balita. Mula sa ospital, direkta siyang nagtungo sa bahay ni Jake. Pagkababa ng taxi, mabilis siyang pumasok sa gate ng bahay ni Jake, pero sa kanyang paglapit, bigla siyang huminto nang marinig ang pinag-uusapan ng kanyang nobyo at ng mga kaibigan nito. Nakipagkwentuhan ang grupo sa tono na puno ng pagmamayabang. Bilib talaga ako sa iyo, Jake, 5 taon na kayong magkasama, pero hindi pa rin siya nabubuking, sabi ni Stephen, puno ng paghanga sa kaibigan. Pineperahan lang siya, ginagamit ang koneksyon ng pamilya niya para sa negosyo. Parang kasambahay mo lang ang turing mo kay Cassie, dugtong ni Alex na may halong panlilibak. Habang nakikinig, naramdaman ni Cassie ang matinding pagdududa at sakit sa kanyang puso. Mababang tingin ng mga kaibigan ni Jake sa mga babae ang nagpapakilala sa kanilang ugali. Para sa kanila, ang mga kababaihan ay mga laruan na pwedeng paglaruan at itapon. Si Matthew, isang kaibigan ni Jake, ay naiiba. Tahimik at seryoso siya, umiinom ng beer sa isang tabi, hindi siya sumasali sa masayang usapan, ngunit tila may mga saloobin siyang hindi maipahayag. Walang kaalam-alam si Cassie na itinaya mo siya sa pastahan, sabi ni Louie, nagbitiw ng masakit na katotohanan, nagawa mong gawing biro ang kanyang puri. Sayang, hindi ako ang nanalo, matagal na akong nabighani sa kanya, panghihinayang ni Louie, na tila walang kaalam-alam sa nararamdaman ni Cassie. Nakapagsalita pa ang grupo, ngunit naglaho ang saya nang bigla na lang sumulpot si Cassie sa kanilang harapan, tumindig ang kanyang damdamin sa loob, puno ng galit at sakit. Jake, sigaw niya, pinilit ang boses na hindi mag-shake, ang pakiramdam ng pagkakanulo ay umagos sa kanyang puso. Ang mga kaibigan ni Jake ay nagulat, at wala sa kanilang inaasahan ang pagdating ni Cassie. Bago pa makapagsalita, bigla niyang tinampal si Jake, ang tunog ng malakas na sampal ay umalingaw-ngaw sa paligid. Mabilis na ibinuhos ni Cassie ang malamig na beer sa mga kaibigan ni Jake bago siya umalis. Lumabas siya sa bahay na puno ng luha, ang puso'y nababalot ng sakit at panghihinayang. Nagmamadali siyang naglakad palayo mula sa inaakalang lalaking pag-aalaya niya ng puso at kaluluwa. Ang kanyang mga luha ay hindi mapigilan, at naglalakad siyang parang wala sa sariling mundo. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, hindi niya namamali na sinundan siya ni Matthew. Ang lalaki ay may ibang layunin. Pinili niyang protektahan si Cassie mula sa masamang impluwensya ni Jake. Tinangkang hawakan ni Matthew ang braso ni Cassie, ngunit nagulat siya at nahulog ang kanyang bag. Ang mga gamit ay nagkalat sa kalsada, at nagmadali silang nag-pick up. Habang tinutulungan ni Matthew si Cassie, napansin niyang hawak nito ang sonogram at pregnancy test. Nabigla siya sa kanyang natuklasan, parang umabot ang tibok ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Sorry, Cassie, nasabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko intensyon na maging sanhi ng iyong sakit. Sa halip na protektahan ka, ako pa ang nagdala ng luha sa iyong mga mata. Walang kaalaman si Cassie na itinaya mo ang kanyang puri sa pastahan natin, sabi ni Louie sa tono ng kasiyahan, ngunit tila nawala ito sa kanyang isipan. Nalaman ni Cassie na matagal nang may lihim na pagtingin sa kanya si Matthew. Gusto niyang protektahan siya mula sa masasamang balak ni Jake, pero sa pagkakataong ito, ang puso ni Cassie ay nalilito. Hindi ko alam kung paano kita patatawarin, sagot ni Cassie sa mga luha. Sobrang sakit ang lahat ng ito, ang taong inaasahan kong mag-aalaga sa akin ay siya pang nagdulot ng sakit. Binigyan ni Matthew si Cassie ng oras upang maghilom, ngunit hindi siya umalis sa tabi ng babae, ang mga sugat na naidulot niya ay unti-unti niyang ginamo. Handa akong harapin ang lahat ng responsibilidad,
Patuloy ni Matthew, "Mahal kita, Cassie, at handa akong ipakita ito sa iyo." Mula sa mga pagkakamali, natutunan ni Matthew ang tunay na halaga ng pagmamahal. Hindi na siya nagpakita kay Jake at sa mga kaibigan nito. Itinaguyod ang responsibilidad niya kay Cassie at sa kanilang anak. Araw-araw, pinakita ni Matthew kung gaano niya kamahal si Cassie. Pinatunayan niya na kaya niyang baguhin ang kanyang sarili, ang mga tawanan, mga alaala, at mga sandali ay naging bahagi ng kanilang pagmamahalan. Dahil sa pagtutulungan at pag-unawa, unti-unting bumalik ang tiwala ni Cassie, unti-unting napalambot ni Matthew ang puso ni Cassie. Sa kabila ng lahat ng sakit, natutunan kong magmahal ng totoo, wika ni Cassie, puno ng pag-asa. Hindi lang ako magtatapat ng pagmamahal, kundi ipapakita ko rin ito, sagot ni Matthew, ngiti sa kanyang mga labi. Sa bagong simula, dala nila ang mga aral mula sa nakaraan. Natutunan nilang ang pagmamahal ay hindi lamang nakabase sa mga salita, kundi sa mga gawa at desisyon. Ang kanilang kwento ay isang paalala na sa kabila ng mga pagsubok, may pag-asa at bagong simula na nag-aantay. Ngayon, silang dalawa ay naglalakbay sa isang landas ng pagmamahalan at pag-unawa, nagbubuklod sa kanilang mga pangarap.